store. Salabas! That's why I bring you food and put it in the ref so you don't have to order food outside. Kung kuripot nga ba daw si Jan? Hi everyone, good morning. And good morning guys. Nandito lang ako ngayon sa labas ng bahay. Medyo okay na yung pakiramdam ko guys. Sa lahat pa lang ng mga nag-message sa akin, nag-worry and concern sa atin. Maraming salamat. Dito lang ako sa labas para magbinyag ng mga halaman natin. Namiss ko na rin guys, lumabas kasi ang ganda ng panahon ngayon oh. Ang ganda ng panahon. Ito po yung view dito sa bahay namin. Ayan, magdidilig lang tayo guys ng mga halaman natin. Kasi napabayaan ko na rin ito guys eh. Ilang days tayong hindi Ayan, meron akong aloe vera para dito guys oh, na tinanim. Alam nyo ba yung aloe vera na yan, nakuha natin yan sa basurahan guys. Ayan, so diligan lang natin ito. Ganda ng mga bulaklak natin oh. Ano ba tawag sa bulaklak na ito? Impatiens? Impatiens pa ang tawag dito guys. Ayan. So ganda niya oh. Maganda yung aloe vera na yan guys. Alam niyo nakuha ko to I think mga months and months ago. Ayan oh, papadamihin natin yan guys. Maraming mga ganyan na tinatapon dito sa isang store. Ayan, so sana dumami siya kasi maganda pala yan gawing smoothie. Ayan, so lagay lang natin dito. And then, update tayo sa mga fruits natin dito sa US. Ito na po yung mga fruits. Ayan, so actually itong star fruits natin guys, yung iba hindi pa siya ubos. O, nakikita nyo may mga hinog pa sa taas, diba? Pero nag-start na rin siyang mamunga ulit. Ayan, may mga green na kayo nakikita. So all year round talaga itong ating star fruit. Same with our coconut. Tignan niyo guys, yung mga makapuno natin, mga buko natin, tignan nyo, diba? All year round. Ito, wala pa masyado dito kasi tignan nyo, bago lang namin to pinatrim. Ayan, as you can see. Dito sa harapan. Ayan, so wala pa masyado yan. Pero sa likod, marami na rin. Ito naman guys, yung mga buko sa likod natin guys. O, kaso nga lang, sobrang tataas niya. Kaya ginagabitan namin siya ng chainsaw minsan. Or yung meron kaming sungkit dyan. At saka meron din dito sa kabila guys. O, sobrang dami namin ng buko ng niyog dito sa Amerika guys. Para lang talaga kami nasa Pilipinas. Maraming nagsasabi, Johannes, yung lugar ninyo dyan sa Amerika, no, para lang talaga kayo nasa Pilipinas. Kaya nga hindi ko masyadong namimiss masyado ang Pilipinas guys. Kasi sa ganito, ganito yung eksena namin dito palagi sa US. Maraming mga prutas, mga gulay, para lang talaga sa Pilipinas. Tignan ninyo guys. Tignan ninyo yung bird feeder natin. Tignan nyo, squirrel ang kumakain dyan. O, diba? Tinatakot niya yung mga ibon. Pero may mga ibon na pumupunta dyan, guys. Minsan. Ayan, o, diba? Oh. Siya pala ang umuubos. Nahuli na natin ang salarin, guys. Siya pala ang umuubos sa mga pagkain ng mga ibon. Alam nyo si Jan, sobrang bait talaga yan dyan. Tignan nyo. Ang daming mga pagkain ng pusa din. May in-order na naman siya, guys. Oh. Tapos ito mga pagkain ng mga ano yan. Mga pagkain ng mga ibon. O, diba? Oh, yan yung nilalagay niya doon sa bird feeder. Ganyan kabait ang aking afam, guys. Ganyan kabait si Jan sa mga ibon, sa mga pusa. Kahit na hindi naman talaga sa amin ang pusa na yun, guys, no? Pero alam mo si Jan, talagang inangkin niya na ang pusa na yun, guys. Actually, may microchip yun, kaso nga lang, hindi siya registered. Pina-adapt na lang sa amin. Pina-adapt na lang sa amin yung pusa. Ang simula noon, talagang inaruga na namin, binilhan ng pagkain, binilhan ng bahay, binilhan ng carrier. So lahat, parang mas mahal pa nga ang maintenance ng pusa pala. Kasi mga pagkain natin. O, yan guys. So excited na ako sa avocado natin. I think itong avocado na to sa harapan ay wala pang bulaklak. Pero yung sa likod meron na. Alam nyo guys, ang lugar namin dito sa Amerika ay para lang talagang nasa Pilipinas. So meron kaming papaya din dito. Yung papaya natin, meron mga papaya ngayon na namumunga na pero maliliit lang. Pero last year talaga, pakita ko sa inyo. Ito yung ganito kadami ang papaya guys. Ito yung mga papaya sa last season guys. Kung mapapansin niyo hitik na hitik talaga sa bunga. Tapos, meron din kaming mga pinapatubo ngayon guys. Gine-germinate namin ngayon. And hopefully maging okay yun. Siguro may mga 5 or 6 na nag-survive. So wait lang tayo siguro ng mga, hindi ko lang alam, 3 months, 4 months, 5 months. Hindi ko talaga sure guys kasi nung mga panahon na ito na nag-harvest si John, nasa Pilipinas kasi ako nun guys nagbabakasyon. Halos araw-araw talaga guys, no
no joke, halos araw-araw nagha-harvest si Jan kasi halos araw-araw may nahihinog. Buti na lang, paborito din ni Jan ang papaya, o 'di ba? So hindi na tayo bibili guys ng mga prutas sa supermarket kasi alam nyo ba, napakamahal din ito kung bibilhin mo ito sa supermarket. Nagkakahalaga siguro ito ng mga $3 din ha. So magkano yan? 150 o mapapasayaw na lang talaga si Kano guys sa dami ng mga harvest. Ito naman yung papaya sa gilid ng malunggay namin, o 'di ba? So may malunggay na, may papaya. So kulang na lang guys. Manok na lang talaga ang kulang guys. Tanglad, meron din kami. Tapos marami din kaming malunggay dito. Minsan nagpapadala ako ng mga malunggay sa mga kaibigan sa ibang state. Today is another blessing. Honey, no? Yes. You look good in your Vietnamese. Vietnamese. Dito sa kabila, dear, on the other side. Minsan na rin kaming nagkaroon ng mini garden dito. Since winter time pa ngayon, hindi pa natin siya magagawa ulit. Pero by March, pwede na tayong gumawa ulit. 3 months lang naman itong mga gulay . So dati meron kaming ganito, mga balato. Ano ba tawag dyan? Green beans, ayan. Tapos meron din tayo dyang tomato. We even have corn before pero hindi nilahutay. Wala nilahutay among mais last time. So yan lang guys. Alam mo dito sa Amerika, kapag magsipag ka lang talaga guys, no? Makakatipid ka naman talaga kasi 'di ba sa mahal ng mga bilihin ngayon sa supermarket, pipiliin mo na lang talaga na magtanim. Meron naman kaming lupa, maganda naman ang lupa namin dito. Why not 'di ba mag-garden? Pero minsan naman guys, hindi naman natin matatanim lahat 'di ba ng gulay sa ating garden. Minsan naman masura din kami ni Jan, nakakakuha kami ng mga jackpot. Buti na lang nasa Florida State tayo. So tropical din dito guys. So nabubuhay dito ang mga gulay, mga prutas. Hindi kagaya sa ibang state talaga guys. Na pag winter talaga. At saka wala talaga silang mga magyelo talaga ang mga puno, ang mga halaman. Hindi siya makasurvive ba. Buti na lang nandito tayo sa tropical state. Makakapagtanim tayo ng kahit na anong gusto nating itanim. Makapuno. Woo! Okay. At sa sobrang dami ng mga buko natin guys, sinishare din namin ito sa mga kababayan namin. Yung mga kapitbahay lang namin kasi hindi naman natin pwede itong ipa-ship kasi ang bigat, 'di ba? Tapos yung mga avocado natin, ito po ay last year pa. Ayan, ito po. Ganito po, ipapakita ko lang sa inyo kung gaano siya kababa guys. Ganyan po siya kababa. So madali lang talaga siyang i-harvest. Hindi mo na kailangan pang umakyat. Pero meron ding marami yan doon sa taas, kaya minsan umaakyat din ako sa bubong. Alam nyo, excited talaga ako na i-share pa sa inyo ang iba pa namin ganap dito sa Amerika ngayong padami ng padami guys. Ang ating mga subscribers dito sa YouTube, maraming salamat talaga sa inyo. Si Jan ay pumasok na sa trabaho, so mag-ano na lang ako, kakain muna ako, magbe-breakfast muna ako. Hindi pa nakapaghilamos, hindi pa nakapag toothbrush. Video kaagad. Ganun talaga guys. Walang pinipiling oras. Walang pinipiling panahon. Basta kumita lang tayo. At hindi ko na ipapakita sa inyo guys kung ano yung breakfast ko kasi sabihin nyo, wala na bang bago, Johannes? Palagi na lang ganyan. Ito kasi talaga ang paborito ko guys. Konting kanin lang. Egg na naman ang breakfast ni Johannes. Walang kasawaang egg. Hapon pa to actually naluto. Nagluto na siya kaagad ng maraming egg. Para pag nagutom ako, nandiyan na kaagad. What's gonna be your lunch later? I think I'm gonna order Uber Eats. No, we have a lot of food in the fridge. You gotta finish that first. Haven't you seen from my work 2 nights in a row? Hi! Ang dami nga guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 boxes. Ayan na lang yung lunch natin mamaya. Wag po to order! Sa labas! That's why I bring you food and put it in the ref so you don't have to order food outside. Oo na, hindi na ako mag-order ng food sa labas. Tama nga naman, marami pa namang food sa refrigerator kaya yan na muna yung uubusin ko. Bye dear at mag-ingat ka sa iyong trabaho. See you again tonight. Guys, dumating na naman si John. Marami na naman siya dalang pagkain. Unahin natin tong dessert. Hindi na natin tumakain ang dessert na to. Cake with olive oil daw, pero itry ko lang ito ng very konti lang.
Ha? Olive oil cake. Olive oil cake. Ay, what's this, darling? Potato with cheese. Nakakatawa nga kasi hindi ko maintindihan yung sabi ni Jan. Sabi niya, dauphinois. Okay. Tikman ko na lang kung gaano kasarap. Mukhang masarap naman. So, bahala na kayo sa spelling. Tapos, meron din ditong green beans. Ayan, kuha lang tayo ng konti lang, guys. Kasi kumain na din kasi ako kanina pagdating ni Jan eh. Ayan, konting-konti lang with, I think, almond ata yan. Tapos, meron din ditong phyllo dough with brie. Hindi ko na naman maintindihan, guys. Hey guys, good evening. Ayan, it's 6:30 na ata ng gabi dito sa US. And papunta ako ngayon sa kusina. Kunin lang natin tong stand. Kakain tayo. Ay, hindi. Ayan na yung friend namin, oh. Kakain na naman yan siya. Ayan, oh, nagtatawag na sa akin. Ayan. Hi, okay. Sa labas lang kasi yan siya. May bahay yan siya sa labas. Okay, dali na. Sulit na din. Dala na imong pagkaon, oh. Ready na imong pagkaon. Kaon na siya, guys. Yung bahay niya, nandyan lang din sa gilid yung bahay niya. Binilhan niya siya. Okay, eto na guys. Wala nang paligoy-ligoy pa. Dapat lunch ko ito. Gagawin kanina yung vlog na ito. So, wala. Natulog lang ako. Nakahiga lang ako guys. Si Jan nasa work pa din. Ngayon makikita nyo na guys kung gaano kadami ang naipon-ipon na mga pagkain galing sa trabaho ni Jan. So, papakita ko na sa inyo. Ayan, so hindi na ako ng problema. Kanina tinanong ko si Jen kung pwede ba ako mag-Uber Eats. Sabi niya, hindi daw. Kasi nagsayang-sayang lang daw ako ng pera. Eh, marami namang mga pagkain dito sa ref. So, kaya pag-uusapan natin yan mamaya. Kung kuripot nga ba daw si Jan? Kuripot daw yun ang pangasawa kong afam. Sasagutin natin yan ngayon. So ito, kunin muna natin tong tatlong boxes. Meron tong 11. Actually, dapat 15 ito eh. Naubos na yung iba guys. Ayan. Yung hindi natin mga makakain na dito talaga is itatapon na natin or ipibigay natin sa mga pusa. Yung iba kasi na medyo makain pa, nilalagay na namin yan, pinibigay na namin sa pusa. Pero pag hindi na makain, yung tinatapon na namin. Ayan. So, arrange lang natin yan ng very light. Meron pa dito. Ayan. Sobrang dami talaga. Oh, halos wala na nga space dito sa aming refrigerator. Ayan. Punong-puno pa rin guys. Maglilinis tayo next time. Ayan. So, ito na guys. Wow! Tignan ninyo kung gaano kadami guys. Ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pieces pala ito. Isa-isahin natin ito guys ha para makita nyo talaga guys. Ito yung mga pagkain guys na dala-dala ni Jan gabi-gabi. That's why I always look forward na dumarating si Jan. Ito, mamaya pagdating ni Jan mga 9 PM, magdadala na naman siya ng maraming pagkain. Ito yung always nilulook forward ko kapag galing si Jan sa trabaho. Kasi marami siyang dalang pagkain. Kung ano yung nakakain ng kanyang mga milyonaryong amo, ayun, nakakain ko rin. Kaya maswerte din ako guys, no? Na don't get me wrong ha, kapag gusto ko pa rin umorder ng mga pagkain sa labas kasi iba din naman talaga ang mga pagkain sa labas like sa mga fast food. Ewan ko, may mga ganyan cravings ako sometimes na mga fries, mga ganyan. Pero as much as possible, ayaw ni Jan na nag-order ako ng mga ganun. Parang sinasabi niya na junk food yun. Order ako ng mga fries, mga chicken, mga fillet, mga ganyan-ganyan. Mga fried food, ayaw talaga ni Jan. Which is, naiintindihan ko naman kasi parang concern lang naman siya sa health. For health reasons lang naman yung ginagawa niya. Kaya sabi niya, bakit ka pa bibili? Ang dami namang mga pagkain dyan. So, Jan, it leads to the question, kuripot nga ba talaga si Jan? Kasi, di ba, ilang beses nyo lang kami nakita, sa mga videos ko, ilang beses nyo lang kami nakita na kumakain sa labas. Di ba? Talagang siguro once in a blue moon lang kami kumakain ni Jan sa labas. Kasi dahil nga dito sa mga dala niyang pagkain sa work. So, ayan. Number 1, kung nakaabot kayo sa video na ito guys, comment nyo, ang spelling ng dauphinois. Ayan. So, it's a potato. Binake na potato with cheese. Di ko lang sure ha kung anong cheese ang ginamit ni Jan dito. Pero ito yung i-dinner ko ngayon kasi safe naman ito sa akin. Potatoes. Ito, konti lang na lang naman to. So, ubusin na natin yan. That's number 1. Box number 1.
Number 2, hindi tayo pwede dito kasi red meat ito, steak. Ayan, number 2. So, isave ko yan for dyan. Number 3, itong rice. Ito, pwede tayo dito sa rice with peas. Ayan. Ayan, rice with green peas. Ayan, pwede tayo dito. Yung iba dito, itatapon ko na. Ayan, itong endive salad. Hindi na siya magandang tignan, guys, kasi syempre yung salad 2 days na ito eh. So, ganyan na po yung itsura niya. Pero, this is really good. Salad with pomegranate. And, I don't know, medyo matamis-tamis yung kanyang dressing. Hindi ko lang sure kung ano yan. And then, for our 5th box, ayan, endive salad ulit with oranges. Ayan, dalawang endive salad pala ito. Naalala ko na guys, yung ginamit ni Jan na dressing, vinaigrette. O, diba? Spell nyo na naman. See kung ano ito. Ay, steak na naman. Maraming steak talaga guys. Ay, veal chops ata ito. Veal chops. Ayan. Tapos next one would be, ayan, chicken. Pwede pa to. Ayan, chicken. Chicken din yung lulutuin ni Jan ngayong gabi eh. Pero high heat chicken. Ito naman, pignolia. Ayan, pignolia chicken with pine nuts. Ayan po siya. Alam nyo, natututo na ako dito guys sa mga terminology ko. Ano yung mga recipe, mga menu na ginagawa ni Jan. Ayan, dito ko siya ilalagay. Kasi yung iba, itatapon na yung doon. Ayan, so mga cake, ayan, mga dessert, hindi ko kinain guys ha. Ito, takam na takam. One of the best chocolate cakes, guys, talaga ito. Pero since meron tayong karamdaman ngayon, hindi mo natin yung kakainin. Olive oil cake, I think titikim lang ako ng very, very light. Hindi naman siya ganun katamis, guys. That's olive oil cake. Ayan, saveable. Tapos meron din dito, ayan, green beans with steak na naman. Pag halu-haluin ko na lang yung ibang steak, haluin na lang natin tong steak na ito. Ayan dito. Kasi yung green beans, hindi na yan eh. Hindi na yan makasurvive kung another day pa. Wala na talagang kukuha niyan guys. Yan ang palagi namin sinasabi. Save another day before we throw away. Oo. So, ayan. So, kain lang ako dito ng konti. And then, bye-bye na siya. And then ito kakainin pa ito ni Jan eh. Kasi shrimp ito, hindi to pwede sa akin. Shrimp, ayan, masarap yan with chili sauce and toyo mansi. And then ito, phyllo with ano ba to? Raspberry sauce and brie cheese. Ayan. So, kain tayo guys. Build ko lang yung plate. Initin ko lang yung iba. And then yung iba, ano na natin. Bye-bye na natin. Kasi sobrang nagsisiksika na sa ref. So, ito na guys. Nareheat ko na yung food. Ito lang po yung nakuha ko. Out of those 12 boxes. Ito lang. Ayan. So, meron tayo dito. Ayan. Spell nyo guys ha. Dauphinois. I-google nyo na lang. Tapos, meron tayo ditong green beans. And then, of course, itong ating chicken, leftover din. Lahat naman ito leftover. And then yung olive oil na cake, pero konti lang, isang slice ang kainin ko dyan. And then itong phyllo, ayan, with cheese. So, Lord, thank you so much sa lahat ng mga blessings na binigay niyo sa amin ni Jan. Sana magbigay ito ng nourishment at magandang benepisyo sa aming katawan. Amen. Ayan. So, ito na guys, kain na tayo. So, marami ang nagtatanong, kuripot nga ba si Jan? Kasi bihira nyo lang kami makita na kumakain sa labas. Siguro in 1 month, siguro pag may mga special occasions. For example, anniversary, ano pa ba? Thanksgiving, mga ganyan. Kasi walang work yan si Jan eh. Christmas, ganyan. Pero hindi masyado kami pag holiday season kasi like Christmas or New Year. Kasi syempre punuan yung mga restaurant. Ayaw namin makipag-sapalaran, makipag-struggle, maghintay. Yan. Yun lang. Or birthday. So, ganun. Hindi talaga kami palaging kumakain sa labas. Which is, number 1, maraming pagkain sa ref. Mostly mga leftover from Jan's work. So, yun, inuuna muna namin yung ubusin bago kami kakain sa labas. Pero minsan kapag mga occasion, kahit na maraming pagkain sa loob ng ref, kumakain pa rin kami sa labas. Ayan, hindi nyo lang kami madalas makita kumain sa labas dahil, syempre of course, si Jan kasi guys, bilang si Jan lang naman nagtatrabaho dito sa bahay na ito, sinusunod ko naman siya guys kasi siya lang ang kumikita dito eh. Alam nga naman gastos tayo ng gastos, di ba? Hindi naman tayo ang sumusweldo, di ba? Nakasweldo din naman, hindi pa pala siya ganun kainit. Sa 2 minutes ito ininit ko eh.
Anyway, wala pa tayong karapatan na magreklamo guys dahil hindi naman tayo ang kumikita talaga. Antayin na lang natin guys na kumikita na tayo ng bonggang-bonggang-bongga. Saka na tayo magsabi na, okay, gastos ko na ito ngayon, kain tayo sa labas. Ako hindi naman ako nasasaktan guys kapag magsabi si Jan na no. Kunyari kasi minsan niyaya ko siya na kumain sa labas and then sabi, inaayawan niya ako. Hindi ako nasasaktan or what or nagtatampo kasi alam ko naman na number one, palagi din sinasabi ni Jan, bakit pala labas meron namang mga pagkain dito? Kung hindi ko lang nagustuhan yung mga leftover galing sa kanyang trabaho, pwede naman daw siya magluto. Mas masarap pa nga daw yung minsan yung mga luto. Alam mo, totoo yan. Hindi naman sa nagbubuhat ako ng bangko guys ha. Pero sa totoo lang, mas masarap pa minsan yung mga ginagawa ni Jan dito ng mga pagkain kaysa nababayaran namin sa restaurant. Walang halong biro yan guys. Hindi dahil porket bana ko si Jan. Ganyan na ang sinasabi ko. No. Masarap talaga magluto si Jan. Makatestify dyan yung mga kaibigan ko na nakapunta na dito. Mga kaibigan ko na nakakasama namin madalas ni Jan. Yun ang makapagsabi kung gaano kasarap magluto si Jan. Even mga Filipino food, kayang-kayang lutuin ni Jan. Lumpia, adobo, ano pa ba? Lumpia, adobo, pansit, bihon. Bihon ang paborito ni Jan. Pansit, bihon. Yan. Yan ang mga paborito ni Jan. At saka magagaling talaga siya. Nagpa-follow siya ng recipe. Minsan nilalagyan niya ng twist. Pinagawa niyang American recipe. Nilalagyan niya ng twist yung mga niluluto niya. Masarap din naman. So, ayun. Ang ginagawa lang ni Jan guys no is pagtitipid. Kaya, hindi naman siguro yan masabi na kuripot. Hindi ko masabi na kuripot si Jan kasi pagdating naman sa ibang bagay, nabibilhan niya naman ako. Like minsan mga luxury bag, nabibilhan niya ako. Pero, hindi yan siya, guys ha, nagbumibili ng walang dahilan. Na, okay, bilhin ko to. Dahil gusto lang niya bilhin sa'yo. Siyempre, bibilhin niya yan dahil may okasyon, ganyan, may importanteng like holiday season, ganyan. Yan yung mga niya. At saka hindi siya matipid when it comes to pag mga ganyang regalo. Dito lang siya, napansin ko, sa mga pagkain. Pagkain lang siya medyo, alam mo, minsan, for example, mag-grocery kami. Minsan sa isang groceryhan namin, 5 stores ang napupuntahan namin. Kasi tinitignan niya talaga ang quality. Hindi bali ng mahal guys, no? Pero dapat ang quality ang tinitignan ni Jan. Minsan 5 beses kami pumupunta sa store kasi, for example, dito sa store na ito, may certain product lang siya na kinukuha. Like, for example, vegetable. Dito lang sa certain store na ito. Kunyari, doon naman sa certain store na ito, mga fresh ang kanilang fruits. So, punta naman kami doon. For example, seasoning, nandun naman sa kabilang store. Tapos meat, nandun naman sa kabilang store. Kaya, may mga specific stores dyan na pinupuntahan na nandun yung mga specific na in-order niya. So, ganun siya ka very detailed talaga yun si Jan when it comes to grocery shopping. So, good. Kaya hindi ko rin masabi guys na matipid si Jan or kuripot si Jan. Sarap pa rin guys. Kahit leftover, masarap pa rin. Kaya kami madalas nakakapag-travel guys ng cruise dahil medyo nakakaipon-ipon, nakakaluwag-luwag. Dahil libre na ang pagkain. Bukod sa mga pagkain na nadala ni Jan galing sa kanyang trabaho, minsan nagda-dumpster dive kami, diba? At marami mga pagkain na kukuha namin sa basurahan. Yun, nakakatipid kami. Biruin nyo yun, natitipid namin sa pagda-dumpster dive nasa $1,000 in a whole month na yun ha. So biruin nyo nasa 50 to 60,000 pesos. Grocery kalabaw. Mga nakukuha namin from tomato, onion, anything. Anything talaga, vegetable.
Mostly vegetable. So, ayun. Kaya kami nagkakaroon ng chance na makapag-cruise ni Jam. Dahil sa mga ginagawa ang pagtitipid. Naintindihan ko naman yung ginagawa ni Jam. Ayaw kumain sa mamahaling restaurant dito lang sa bahay. At least nasasave ang pera na gagamit namin sa pag-travel namin. Di ba? Maganda nga yun. So that's it for now, guys. If you have other questions, guys, sa pagsasamahan namin ni Jan dito sa Amerika, please let me know. Dahil sasagutin natin yan sa susunod na video. Abangan nyo mamaya. Ano naman kayo ang dala ng... Ay, high heat chicken. Ayan. Nasabi ko na sa inyo. Dala ni Jan ay high heat chicken na naman. So, bukas na naman yun. So that's it for now, guys. Thank you so much for watching, guys, ha? Grabe. Padami na tayo ng padami. Road to 200,000 subscribers na I really can't believe it. Maraming salamat talaga sa inyong support na pagdiniwala at pagmamahal kayo, Hanos Andyan. Hindi naman ito mararating kung wala kayo. You are the star of our show. Kaya palagi ako nagpapasalamat sa inyo. Mga concern sa akin, maraming I really appreciate it. Simpleng message lang sa akin. Talaga nakaka-touch talaga. Nire-replyan ko kayo as much as possible. Doon sa mga nagme-message sa akin personally. Kasi nag-take sila ng effort to reach me. How am I doing? I really appreciate it. Thank you very much. We love you all. Thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Bye, guys!